Mas bumigat ang hawak ni Angelina sa kanyang baso habang inilapag niya ito sa counter ng bar. Mula sa sulok ng kanyang mata, kita niya ang mga taong masayang nagiinuman. Samantalang siya ay naglalasing sa inis. Bakit pa kasi ang hilig ng mga tita ko sa pangungulit? Reklamo niya. Tinutukod ang noo sa kanyang kamay. Let me guess. Sabi ng kaibigan niyang si Lisa. Sinisip-sip ang kanyang cocktail. May bago ka na namang blind date? Oo, pangatlong beses na ngayong buwan. Akala ata nila, proyekto ako na kailangang tapusin bago magpasko. Napailing si Lisa. Di sabihin mo na ayaw mo. Sinabi ko na, pero ang sagot nila, Angelina anak, dalaga ka na. Kailan mo pabalak na mag-asawa? Ginagaya pa nga niya ang tono ng kanyang ina. Natawa na lamang si Liza. Anong balak mo ngayon? Bago pa makasagot si Angelina, ay biglang may isang lalaking umupo sa tabi niya sa counter. Matangkad, matipuno ang pangangatawan, at may malalim na asul na mga mata. Agad siyang humingi ng whiskey sa bartender. Tila walang pakialam sa paligid. Nagtinginan sina Angelina at Lisa. Siniko ni Lisa si Angelina bago dahan-dahang sumenyas. Pasimpleng itinuro ang lalaki gamit ang kanyang labi. Ayun na friend, may apam nang lumapit sa'yo. Baka sa'yo na yan. Tingnan mo ang pogi. Bulong ni Lisa. Napairap na lamang si Angelina. So what? Hindi ko naman kailangan ng pogi sa buhay ko ngayon. Pero si Lisa, na may pambihirang kapal ng mukha, ang unang lumapit sa lalaki. Pipigilan sana ito ni Angelina, ngunit huli na ang lahat nang lumapit na si Lisa sa Amerikano. Hey there, handsome. Bati niya nang walang pag-alinlangan. Napakunot noo si Angelina. Lisa, ano bang ginagawa mo? Napasabi na lamang ni Angelina sa kanyang isipan. Napalingon ng lalaki at nang makita si Lisa, ngumiti ito. Hey, hindi nagpatalo si Lisa. I'm Lisa, and this is my best friend, Angelina. Sabay turo kay Angelina na pilit ng umiti. Tumingin ang lalaki kay Angelina at bagyang tumango. Nice to meet you. Hindi sana papansinin ni Angelina ito, pero mukhang hindi siya tatantanan ni Lisa. And you are? Tanong ni Lisa. Nag-aabang. Ngumiti ang lalaki. I'm Benedict. Nice to meet you, Benedict. Sabi ni Lisa. Mukhang mas interesado kaysa kay Angelina. What's bring you here? Nagkipit balikat si Benedict. Business. Nasa dulo na ng dila ni Angelina ang salitang isisigaw niya sa kaibigan. Lisa, tama na please. Paulit-ulit na sabi ni Angelina sa kanyang isipan. Pero bago siya makapagprotesta, biglang sumabat si Benedict. You look stressed, sabi nito, nakatingin kay Angelina. Dahil doon ay nagulat siya. Ha? You've been phoning the whole time. Dagdag niya. Ininom ang whiskey. Something wrong? Nagkatinginan sina Lisa at Angelina. Ano to? Therapist? Napabuntong hininga si Angelina. It's a long story. I've got time. Sagot naman ni Benedict habang ito ay nakangiti. Natawa si Lisa at sinundot si Angelina sa tagiliran. Go on. Malay mo, may life-changing advice to. Napailing si Angelina pero napabuntong hininga rin. Fine. At doon niya sinimulang ikwento ang kanyang problema. Kung papaano siya palaging pinipilit ng pamilya niya sa blind dates. Kung papaano tila proyekto ng buong angkan niya ang pagpapakasal niya. At kung papaanong wala siyang mahanap na matinong paraan para takasan ito. Pagkatapos niyang magsalita, tahimik na umiling si Benedict. Wow, Anya, your family really wants you married, ha? You have no idea. Sagot ni Angelina. Pinaglalaroan ng kanyang baso. Maya-maya ay ngumiti si Benedict. Isang uri ng ngiti na parang may naisip siyang kalokohan. If you need a way out, I can pretend to be your fiancé. Halos mabulunan si Angelina. What? Napatawa si Lisa. Wait, what? Ngumisi si Benedict. I mean, why not?
You clearly need a fake fiancé to get your family off your back. And I can help you with that. Wait. Sabi ni Angelina. Itinaas ang kamay. You're telling me that a guy I just met Sabay turo kay Benedict. is offering to be my fake fiancé for free? Well, sagot ni Benedict. Umikot ang baso ng whiskey sa kamay niya. Not exactly for free. Napakunot ang nona Angelina. Eh anong kapalit? Ngumiti si Benedict. You will owe me a favor. Something I will ask for later. Napatingin si Lisa kay Angelina. Halatang gustong malaman kung ano ang gagawin nito. Angelina, Bulong ni Lisa. mukhang jackpot to. I mean, look at him. He's... What? Crazy? Dugtong naman ni Angelina. No, Sagot naman ni Lisa. Excited ito. he's sad. Plus it's just a one dinner. What's the worst that could happen? Napaisip si Angelina. Totoo namang desperada na siya. At kung isang dinner lang naman to, ay wala itong problema. Huminga siya ng malalim, tapos tumingin kay Benedict. Fine, deal. Ngumiti naman si Benedict at iniabot ang kamay. Good choice, fiancé. Sinamahan siya ng tingin ni Angelina bago tinanggap ang kamay nito. Ano bang pinasok ko? Pagmulat ni Angelina kinaumagahan, sumakit ang ulo niya. Ano bang nangyari kagabi? Napahinto siya ng maalala ang kanyang ginawa. OMG, that's crazy guy. May fiancé na ako? Sakto naman, nag-vibrate ang kanyang phone. May message mula sa unknown number. Good morning, sweetheart. Hope you are ready for our big night. Napapikit si Angelina. Anong big night? Ano bang pinasok ko? Napapikit siya ng maalala na ngayong gabi na pala ang pinag-usapan nilang pagpapakilala sa pamilya ni Angelina. Dumating ang gabi ng hapunan. Nakatayo si Angelina sa harapan ng bahay ng kanyang tiyahin habang siya'y kinakabahan. Ano ba tong pinasok ko? Bulong niya sa sarili. Maya-maya lang, may humintong itim na sasakyan sa harapan niya. Bumaba roon si Benedict. Nakaputing polo at itim na slacks. Mas lalo siyang gumapo sa ilaw ng gabi. Happy Valentine's Day, sweetheart. Flowers for you. Sabi ni Benedict, sabay bigay sa dalaga ng kanyang daladalang bouquet. Thanks. Tipid na sabi ni Angelina, halatang kinakabahan na rin. Are you ready? Tanong nito habang nakangiti. No. Sagot na Angelina. Kahit natawa si Benedict at hinawakan ang mga kamay ng dalaga. Na ikinagulat naman ni Angelina. Let's go, sabi ni Benedict. Pagkapasok nila sa bahay, agad silang sinalubong ng kanyang tiyahin. Angelina, iha. Napahinto ito nang mapansin si Benedict. Sino to? Ngumiti naman si Benedict at marahang hinawakan ng kamay ni Angelina. Good evening, ma'am. I am Benedict, Angelina's fiancé. Napanganga ang kanyang tiyahin. What? Your fiancé? Nagbulungan ng mga pinsan niya. Fiancé? Hindi mo man lamang kami sinabihan, Angelina. Nagpanggap na mahinhin si Angelina. Surprise? When did this happen? Sabi naman ng pinsan niyang si Joanne. Bago pa siya makasagot, sumingit si Benedict. We met months ago. At first sight, I knew she was the one. I proposed right away. Napaawang ang bibig ni Angelina. Ang lakas mong mag-imbento, ha? And Angelina said yes? Just like that? Tanong ng tiyahin niya. May halong duda. Tumawa si Benedict. Inapit si Angelina papalapit sa kanya. Well, she played hard to get. But who could resist, right? Napatingin ng lahat kay Angelina. Hinihintay ang reaksyon niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mapapahiyang sumang-ayon. Napanguwi siya, pero pinilit ng ngiti. Tama yon. Who could resist, right? Nagpatuloy ang hapunan, at habang kumakain, panay ang tanong ng pamilya niya kay Benedict. So, Benedict, what do you do for a living? Tanong ng tiyuhin niya. I'm in business. Sagot ni Benedict, hindi nagdetalye. And what do you like about Angelina? Tanong ni Tita Carmen. Nakataas ang kilay. Tumingin si Benedict kay Angelina. Kunwaring seryoso. She's smart,
beautiful, and has the most expressive eyes I've ever seen. Nag-init ang mukha ni Angelina. Ano tong pinagsasasabi niya? OMG, that's so romantic. Sigaw ng isang pinsan niyang kinikilig. Pagkatapos ng hapunan, lumapit ang tiyahin ni Angelina sa kanya. Iha, mukhang japat ka ata kay Benedict ha. Mabait at may itsura at mukhang mayaman pa. Ngumiti naman si Angelina. Hindi alam kung paanong tatapusin ang kalokohan. Nang matapos ang lahat at makalabas sila Angelina at Benedict sa bahay, napabuntong hininga na lamang ang dalaga. I can't believe they actually bought that. Sabi ng dalaga na natatawa pa. Ngumisi si Benedict. Told you, sweetheart. Napairap siya. Enough with the sweetheart thing. Humalakhak si Benedict. Fine, but you still owe me that favor. Napatingin si Angelina sa kanya. Nako, ano kayang kapalit nito? Maagang nagising si Angelina kinaumagahan. May matinding kaba sa kanyang dibdib. Matapos malaman ng kanyang ina na may fiancé na siya. Kahit na peki lamang, ay agad siyang pinatawag para ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Wala na siyang nagawa kung hindi ang pumayag, at isinama nga niya si Benedict sa hapunan kasama ang kanyang mama at papa. Kasalukuyan silang nakatayo sa tapat ng malaking bahay ng pamilya niya. Hinilot ni Angelina ang sentido habang nakatingin kay Benedict na mukhang kalmado lang. Are you nervous? Tanong ni Benedict habang ito ay nakangiti. Of course, I am. Bulong niya. My parents are strict, especially my dad. And now, I have to introduce my fake fiancé to them. Hinawakan ni Benedict ang kanyang kamay at kinindatan siya. Don't worry, I'll be the perfect fiancé. Your parents will love me. Napabuntong hininga si Angelina. Sana nga. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanila ang kanyang mama, si Mrs. Olivia Cruz, na naka-cross arms pa at malalim ang tingin. Sa tabi nito, nakaupo ang kanyang papa, si Mr. Roberto Cruz. Seryosong nakatingin kay Benedict. So, you're pure American? Panimula ng kanyang mama. And you are my daughter's fiancé? Tumayo ng tuwid si Benedict at ngumiti. Yes, ma'am. I'm Benedict Matthews. It's a pleasure to finally meet you. Tinignan siya ng kanyang mama mula ulo hanggang paa, bago tumingin kay Angelina. Bakit hindi mo man lamang kami sinabihan kaagad? Amerikano pa pala to. Nano-nosebleed ako dito, anak. Ma, I was going to tell you pero ano? Nalaman ko na lamang mula sa ibang tao na engaged ka na? Singal pa nito. When it all started? Bago pa makasagot si Angelina, agad na sumingit si Benedict. Tila walang bahid ng kaba. It was a sudden decision, ma'am. Sagot ni Benedict. We wanted to keep it private for a while. But now that you know, I'm happy to introduce myself to you properly. Tumaas ang kilay ni Mr. Roberto. So, how did you two meet? Nagkatinginan sila Angelina at Benedict. Hindi sila nag-usap ng patungkol doon. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, si Benedict na naman ang nawalang sumagot. Oh, it's quite the story. Sagot niya. Ngumiti na parang may sentimental moment. We met in a cathedral. Nagtaas ang kilay ng kanyang mama. Cathedral? Nagkibit balikat si Benedict. Yes, Angelina was standing near the fountain, looking so lost in thought. I accidentally bumped into her while I was chasing a pigeon. A pigeon? Tanong ni Mr. Roberto, halatang hindi impressed. Yes, sagot ni Benedict na parang seryoso talaga siya. I wanted to take a picture, but it flew away, and I wasn't paying attention. So I crashed into Angelina. She almost fell into the fountain. Napatingin si Angelina sa kanya, pilit na hindi natawa. Tumikim si Mr. Roberto, halatang hindi kumbinsido. And what do you do for a living, Benedict? Oh, I work as a... Saglit na tumingin si Benedict kay Angelina, bago bumalik ang tingin kay Mr. Roberto. Marketing consultant. I handle different brands and help them strategize their campaigns. Nagkipit balikat si Mr. Roberto. Not bad, but how can I be assured that you can provide for my daughter? Halos mabulunan si Angelina. Pa! It's okay, sweetheart.
Sagot naman ni Benedict bago tumingin sa kanyang papa. Sir, I understand. I understand your concern. But I assure you, I am financially stable and more than capable of providing for Angelina. Oh, really? Singal naman ni Mr. Roberto. And are you sure that you love my daughter? Nagtagpo ang tingin ni Angelina at Benedict. Oh no, anong sasagot nito? Ngumiti si Benedict at hinawakan ang kamay niya. I love her more than anything, sir. Napaubo si Angelina. Hindi inaasahan ang sagot na yon. Benedict? Bulong niya. Tila hindi siya naririnig ni Benedict at patuloy lamang ang pagngiti sa kanyang papa. Angelina is the most beautiful woman I have ever met. She's kind, intelligent, and beautiful. I consider myself lucky to have her. Tahimik ang lahat saglit. Maging si Mrs. Olivia ay napatigil sa sagot ni Benedict. Tumikim si Mr. Roberto. Well, we will see. Akala ni Angelina ay tapos na ang interrogation nang bigla na lamang nagsalita ang kanyang mama. So, when's the wedding? Halos malaglag si Angelina sa kinaupuan niya. Ma, wala pa kaming... 6 months from now. Biglang sagot ni Benedict. 6 months? Sabay sigaw ni Angelina at ng kanyang mama. Yes, sagot ni Benedict na parang hindi ito big deal. We wanted something intimate but still memorable. That is why we're taking our time with the planning. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Halatang nagugulat pero tila impressed. Well, tumango ang kanyang mama. At least may plano kayo. Nagkipit balikat si Mr. Roberto. Kung ganyan ang desisyon niyo, anak, dapat maayos ang kasal. We have a wedding to plan. Napalunok si Angelina. Ano bang pinasok ko? Samantalang si Benedict, nakangiti lamang na para bang enjoy na enjoy sa sitwasyon. Nang naging maayos na ang lahat at napaniwala na ang pamilya nila Angelina sa kanilang peking relasyon, umabot ito ng halos 1 buwan. Sa wakas hindi na siya ginugulo ng mga tao patungkol sa pagiging asawa niya. At tila nagkaroon na rin siya ng kapayapaan sa isip. Isang araw, napagpasya ni Angelina na bawasan na ang pagkikita nila ni Benedict. Plano na niyang tapusin ang kanilang kasunduan. Ngunit lihim pa rin niyang ipapakita sa kanyang pamilya na sila pa ring dalawa. Kaya niyaya niya si Benedict na magkita sa isang coffee shop upang mapag-usapan ang plano niya. Pagdating niya sa coffee shop, nakita niya ang dayuhang si Benedict na walang kamalay-malay habang naghihintay sa kanya. Agad siyang lumapit. Kaya naman, malawak nang umiti ang binata at masiglang bumati. Angelina, you're here? Bati ni Benedict. What would you like to order? It's on me. Umiling siya at umupo sa harapan ng binata. I don't need anything, Benedict. I just want to talk to you. Bahagyang kumunot ng loo ng Amerikano. Talk? About what? Huminga ng malalim si Angelina. I want to start seeing each other less. I want to end our contract, but in secret to my family. We will still be together, but not in real life. Bahagyang natawa si Benedict at tumiling. Angelina, that's so risky. What if they notice? What if they start to suspect something? Saglit siyang natigilan. Napagtanto niyang may punto ito. That's why we will do it gradually, not immediately, but little by little. Tinignan siya ni Benedict bago mapangiti ng may kapilyuhan. Alright, but there's still a price for what you made me do. Natigilan si Angelina. Biglang naalala niyang hindi niya kailanman tinanong kung ano ang gusto ni Benedict bilang kapalit. Kinabahan siya ngunit pinilit manatiling kalmado. What do you want? Ibinaling ni Benedict ang tingin sa kanya. Mas lumalim ang ngiti nito. Not now, sweetheart. I'll tell you when the time's right. Simula noon, sinubukan ni Angelina na umiwas kay Benedict. Hindi na siya madalas na nagpapakita sa binata. At sa tuwing may okasyon sa pamilya, panandalian lamang niya itong kinakausap. Plano niyang bigla na lamang maglaho sa buhay nito at tuluyan ng hindi makipag-ugnayan. Ghosting? Halos pasigaw na reaksyon ni Lisa sa tawag. Shh! Baka marinig ako ni Mama. Mahina niyang sagot. Girl, sayang.
Isang gwapong dayuhan ang lumapit sa'yo, tapos bigla ka na lamang mawawala. Anong kamulto? Lisa, hindi ko naman talaga siya boyfriend. Pagpapanggap lang naman yon. At tapos na yon. Fine, pero siguraduhin mong hindi mo ito pagsisisihan ha. Lumipas ang 1 linggo na hindi niya kinakausap si Benedict. Nag-focus siya sa kanyang sarili at sa plano niyang makahanap ng trabaho. Labis ang tuwa niya nang matanggap siya sa isang kumpanya at kinabukasan na ang simula ng kanyang trabaho. Nakaayos na si Angelina, suot ang kanyang blazer at handang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit pagpasok niya sa opisina ay napahinto siya sa gulat. Nasa harapan niya si Benedict, nakaupo sa upuan ng CEO. Napako siya sa kinatatayuan at nanlaki ang mga mata. Hindi maaaring totoo to. Mahina niyang bulong. Napansin siya ni Benedict at tila nagulat rin ito. Angelina? Benedict, what are you doing here? Hindi niya napigilang isigaw. Napatayo ang binata mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa kanya. I should be the one who asking that. What are you doing here in my company? Halos bumagsak ang panga ni Angelina. Your company? Biglang may kumatok sa pinto. Sir Benedict, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Jake, ang executive assistant ng CEO. Mabilis nang umiti si Benedict at nagpakalma. Everything is fine, Jake. Just catching up with an old friend. Bumalik ka na sa trabaho mo. Napatulala si Angelina. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking iniiwasan niya ay siya palang CEO ng kumpanyang pinasukan niya. At sa pang ikinagulat niya ay marunong pala itong magtagalog. We need to talk now. Seryosong sabi ni Benedict habang tinuturo ang kanyang opisina. Wala nang nagawa pa si Angelina kung hindi ang sumunod. Pagkasara ng pinto, agad siyang suminghal. What is this, Benedict? You're the CEO? At marunong ka palang magtagalog? Tumawa ang binata. You never ask me what I really do. Halos mahulog ang panga ni Angelina. I thought you were a marketing consultant. Napangiti si Benedict. That's just a part of my job. But the truth is, I own this company. Ikaw, bakit ka nandito? Are you following me, sweetheart? Pilyong ngiti ang sumilip sa labi ng binata. Napaupo si Angelina Cecilia. Hawak ang kanyang noo na parang stress na stress. I didn't see this coming. Lumapit si Benedict at lumakad paikot sa kanya. Looks like we're in an interesting situation. And since you've been avoiding me these past few days, I'd say this is karma. Anong karma ang pinagsasasabi mo? Inis na sabi ni Angelina na nagpangisi sa binata. Muli siyang napatingin sa binata at huminga ng malalim. Benedict, we need to be careful. No one in the company should know about us. Tinaas ni Benedict ang isang kilay. Oh? But aren't we still engaged? That is just for my family. But they don't know that. And if you suddenly become distant with me, they might start asking questions. Are you sure you want to risk that? Napapuntong hininga si Angelina. Alam niyang may punto ito. Kung bigla siyang lalayo kay Benedict, tiyak na magtatanong ang pamilya niya. At ngayong siya ang boss nito, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Mahina niyang tinanong. What do we do? Matalim ang tingin ni Benedict nang sumagot. Simple. We continue the act. But now, you're my employee. That means, you follow my rules. Nanlaki ang mga mata ni Angelina. What? You heard me? Since you work for me now, I decided how we handle the situation. And that means, we keep up the act. Parang sasabog ang utak ni Angelina. Hindi lang siya naiipit sa peking engagement. Pero ngayon, hawak pa siya sa leg ng lalaking pilit niyang iniiwasan. Napahawak siya sa ulo at saka bumulong. This is a disaster. Ngumiti si Benedict. Tinaas ang isang kilay. Oh no, sweetheart. This is just a beginning. Ang opisina ay puno ng bulungan. Sa bawat department, sa bawat pantry break, at kahit sa loob ng elevator, isa lamang ang pinag-uusapan ng lahat. Narinig mo na? Yung bagong empleyado, engaged daw sa CEO. What? Totoo ba yan? Nakikita mo naman, di ba? Lagi silang magkasama. Hindi naman siya sekretary ni boss.
Napapikit si Angelina habang naririnig ang usapan sa paligid. Alam niyang hindi ito matatapos agad. Isang buwan na simula nang matanggap siya sa kumpanya. At isang buwan na rin, simula nang matuklasan niyang si Benedict pala ang CEO. Ang lalaking ginamit niya lang upang magpanggap na pensi niya sa harapan ng kanyang pamilya. Sa loob ng opisina, nanatiling profesional si Benedict. Hindi siya nito masyadong kinakausap sa harapan ng iba. Ngunit kapag silang dalawa na lang, nag-iiba ang ihip ng hangin. So, sweetheart, kamusta ang araw mo? Tanong ni Benedict, sumandal sa kanyang mesa habang may pilyong ngiti sa labi. Benedict, huwag mo akong tawagin ganyan dito. Inis na sagot ni Angelina habang palihim na tumingin sa paligid. Masyado ng maraming chismis patungkol sa atin. At kaninong pagkakamali naman yun? Nakangiting tanong ng lalaki. I mean, ikaw ang nag-decide na panindigan natin ang kasunduan. Oo, pero hindi ibig sabihin na dapat mo akong landiin sa trabaho. Sagot niya, pilit na hinahawi ang kanyang buhok para takpan ang pamumula ng kanyang pisngi. Oh, but it's fun, watching you get flustered. Bulong ni Benedict, habang nakayuko sa kanya. Sure impossible. Bulong niya pabalik. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nahihirapan si Angelina na mag-focus sa trabaho. Hindi lang dahil sa chismis, kung hindi dahil na rin kay Benedict mismo. Sa tuwing mag-isa sila sa conference room, o pati na rin sa opisina, palaging may hirit ito na nagpapalakas ng kanyang kaba. Do you always bite your lip when you are nervous? Tanong ni Benedict isang beses habang nasa meeting sila. Excuse me? Gulat niyang tanong. I just noticed. Kibit balikat niya. Ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Dahil dito, napansin ni Angelina na mas madalas niyang kagatin ang kanyang labi tuwing kinakabahan siya. At mas madalas din niyang mahuli si Benedict na nakatingin sa kanya. Isang araw, tinawag siya ni Benedict sa opisina nito. Pagpasok niya, tahimik itong nakatingin sa isang dokumento. We have a corporate event this Friday. Aniya, hindi man lamang tumingin sa kanya. Okay, and? Tanong niya habang nakatayo sa harapan ng mesa nito. You will be my date. Nanlaki ang mga mata ni Angelina. What? No way! Sa wakas, tumingin si Benedict sa kanya. Angelina, we have to keep up the act. Everyone is expecting us to be together. Pero... Wala nang pero. Unless of course, you want people to think we broke up. Nakangiti siya. Ngunit alam niyang may seryosong tono sa likod ng biro. Napapuntong hininga si Angelina. Alam niyang may punto si Benedict. Kung tatanggihan niya ito, mas lalo lang silang pag-uusapan. Fine, pero wala kang gagawing nakakahiya ha? Angelina, aniya habang nakangiti. When have I ever embarrassed you? Huwag mo akong pampisahin, Benedicto. Inis na sabi ng Angelina. What the heck is that? Benedicto? Natatawang tanong ng binatang mistiso. Tumawa na lamang ito at tumayo. Alright. But just so you know, I'm looking forward to our date. Hindi na siya sumagot at mabilis na lumabas ng opisina. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang maramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang gabi ng engrandeng gala ay dumating. At si Angelina ay nakatayo sa harapan ng salamin. Suot ang isang eleganteng itim na gown. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sitwasyon. Siya na simpleng empleyado ay kailangang magpanggap bilang fiancé ng CEO nilang si Benedict. Relax, Angelina. Bulong niya sa sarili. Acting lang to. Maya-maya ay kumatok si Benedict sa pinto ng hotel kung saan siya naghahanda. Pagbukas niya, agad siyang natulala. Nakatoksido ito. Mukhang isang ganap na prinsipe. Ready? Tanong ni Benedict. Bagyang nakangisi ito. Yeah, I guess. Sagot niya, pilit ang ngiti. Inilahad ni Benedict ang kanyang mga kamay. Let's go, fiancé. Dumating sila sa venue. Isang marangyang ballroom na punong-puno ng matataas na personalidad sa negosyo. Agad na lumapit ang ilang business partner ni Benedict upang siya ay batiin. Oh, so this is the lucky woman who captured Benedict's heart, sabi ng isang matandang negosyante. Yes, sir.
Lucky indeed. Maigpit ang hawak ni Benedict sa kanyang bewang. Nagpapakitang parang totoong magkasintahan sila. Ngunit sa tuwing silang dalawa lang, palagi itong may pang-aasar. You're doing great, pulong ni Benedict sa tenga niya. But maybe try looking at me like you're actually in love. Napahirap siya. Hirap na nga akong magpanggap. Gusto mo pang dagdagan? You can always stare into my eyes. Baka makatulong. Sagot nito habang nakangisi. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na ang ballroom dancing. Hinila ni Benedict si Angelina papunta sa dance floor. We have to dance, sabi niya. What? Pero... Hindi na siya nakatanggi nang igiya siya nito sa gitna. Marahang nagtagpo ang kanilang mga kamay. At nang magsimula na silang sumayaw, napansin niyang napakalapit ng kanilang mga katawan. See? This is not so bad, ani ni Benedict. Nakatingin ng diretso sa kanya. It's just a dance, sagot ni Angelina. Ngunit daman niya ang kakaibang init sa pagitan nila. Then, why are you blushing? Tukso ni Benedict. Bago pa siya makasagot, lumapit ang ilang kakilala ni Benedict at nakipagkamay sa kanya. Benedict, congratulations on your engagement, sabi ng isang babaeng negosyante. Salamat, Clarice, sagot ni Benedict. Hinapit pa si Angelina. I'm lucky to have her. How did you two meet? Tanong ng isa pa nilang kakilala. Nagkatinginan sina Benedict at Angelina. Hindi nila ito napaghandaan. Well... Nagsimula si Angelina, pero mabilis siyang sinundan ni Benedict. It's a very long story, and it was love at first sight for me, ani ni Benedict, habang ito'y nakangisi. She's actually tried to resist my charms, but look where we now. Napasingap si Angelina. That's not exactly. She was drawn to my determination. Dagdag pa ni Benedict. Hindi pinansin ang protesta niya. Nagtawanan ng mga tao, tila kinikilig sa kwento nila. That's so romantic. Habang nagpatuloy ang gabi, biglang lumapit ang isa sa mga matinding karibal ni Benedict sa negosyo. Ito ay si Victor, isang mayamang negosyante na kilala sa pagiging babaero. Benedict, long time no see. Bati ni Victor bago tumingin kay Angelina. And who is this lovely lady? Bago pa makasagot si Angelina, hinawakan ni Victor ang kamay at hinalikan ito. You're absolutely stunning. Biglang lumamig ang aura ni Benedict. Back off, Victor. Ngunit hindi natinag si Victor. Kalma, my friend. I was just being friendly. Unless you're actually afraid I might steal her. Nakita ni Angelina ang nagbabadyang galit sa mukha ni Benedict, kaya't nagdesisyon siyang magsalita. Thank you, Mr. Victor. But I think my fiancé wouldn't appreciate that. Sa halip na umatras, ngumiti lamang si Victor. But does she really belong to you, Benedict? Or is she free to choose someone better? Umikting ang panga ni Benedict sa galit. Hindi nag-isip si Benedict. Sa isang iglap, hinila niya si Angelina at hinalikan ito sa labi. Nagulat si Angelina. Ang plano lang nila ay magpanggap. Ngunit ang halik na iyon, ramdam niya ang init at ang lalim, para bang totoo. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Tila nagulat sa biglaang display of affection ni Benedict. Nang magiwalay ang kanilang mga labi, kita niya ang nagulat at bagyang namumulang mukha ni Victor. I think that's answer to your question, malamig na sabi ni Benedict, bago niya hinila si Angelina palayo. Tahimik lang si Angelina, hindi makapagsalita. Sa loob-loob niya, ano nga bang nangyari? Parte ba ito ng palabas nila? O may ibang ibig sabihin ng halik na yon? Nang makarating sila sa isang mas tahimik na sulok sa ballroom, naglakas loob siyang magsalita. Benedict, what was that? That was me putting Victor in his place. Sagot ni Benedict, kunwaring walang epekto sa kanya ang halik. She didn't have to do that. Bulong ni Angelina, halatang naguguluhan. Bumuntong hininga si Benedict at tumingin sa kanya. You look like you enjoyed it. Namula si Angelina. Excuse me? Ngumisi naman si Benedict. Kidding. But seriously, Angelina, did it feel fake to you? Hindi siya makasagot. Alam niyang dapat oo ang sagot niya.
Pero hindi niya kayang sabihin. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, lumapit ang isa sa mga business partner ni Benedict. Benedict, we need you for a quick discussion. Tumango si Benedict. I'll be back, sweetheart. Don't go anywhere, ha? Habang umalis si Benedict, napansin ni Angelina na maraming mata ang nakatingin sa kanya. Ang iba'y may halong inggit at ang iba na may paghanga. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit parang ang puso niya ay bumibilis pa rin ng tibok kahit wala na si Benedict sa tabi niya. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa kanila? Pagkatapos ng gala, pilit na kinalimutan ni Angelina ang halik na ibinigay sa kanya ni Benedict. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito mawala sa kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang init ng labi nito. Ang paraan ng paghawak sa kanya ay parang totoo. Focus, Angelina. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa kanyang desk sa opisina. Sinubukan niyang itutok ang pansin sa trabaho, pero sa tuwing papasok si Benedict sa opisina, agad niyang nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Nagsimula ring mapansin ni Angelina na tila mas nagiging protective si Benedict sa kanya. Noong isang araw, may isang lalaking nag-alok sa kanya ng kape sa pantry. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang sumulpot si Benedict. She doesn't need a coffee from anyone else. May sarili siyang assistant. Malamig na sabi nito. Nagulat naman si Angelina. Benedict, sobra naman yon. Let's just coffee. You don't need random guys flirting with you in the office. Sagot nito bago siya iniwan. Dahil doon, ay mas lalong nagulo ang isip ni Angelina. Mula nang mangyari ang halik, pakiramdam niya ay may kakaibang namamagitan sa kanila. Mas naging mainit ang mga titig ni Benedict. Mas dumadalas ang mga banat at paglalapit nito sa kanya. Isang gabi, habang nasa bahay siya, biglang tumawag ang kanyang ina. Angelina, iha. May great news kami ng mga tita mo. Masayang sabi sa kanya ng ina. Ano po yun? Tanong na Angelina, kinakabahan sa tono nito. We're planning a grand engagement party for you and Benedict. Alam mo naman na hindi pwedeng secret lang ang engagement nyo, hindi ba? Kailangang ipakita sa lahat. Nalaglag ang panga ni Angelina. Wait, what? Ma, hindi pa naman kailangan. Huwag kang mag-alala, iha. Kami na ang bahala sa lahat ng details. Just be ready and make sure na masaya kayo ni Benedict sa party. Pagkababa ng tawag, halos mahulog ang cellphone ni Angelina sa kaba. Paano niya ipapaliwanag ito kay Benedict? Paano kung mas lumalim pa ang kasinungalingan nilang dalawa? Kinabukasan, agad siyang pumunta sa opisina ni Benedict. Benedict, we need to talk. Seryoso niyang sabi. Itinaas nito ang isang kilay. About what? My family. They are planning a huge engagement party for us. Natigilan si Benedict, ngunit hindi man lamang ito nagmukhang nabigla. Sa halip, parang ine-expect na nito ang mangyari. I figured this would happen sooner or later. Sagot nito. So anong plano mo? Napabuntong hininga si Angelina. Benedict, this is getting out of hand. Hindi na lang ito simpleng kasinungalingan. I mean, ano na to? May engagement party na tayo? What's next? Kasal? Totoong kasal? Tumahimik sandali si Benedict bago ito lumapit at tumingin ng diretso sa kanya. Angelina, do you want to stop this? Doon siya napatigil. Alam niyang dapat ay gusto niyang matapos nito. Pero bakit hindi niya kayang sabihin? Bakit parang may parte sa kanya na natatakot na mawala si Benedict? I don't know. Mahina niyang sagot. Benedict, this is dangerous. I think I'm starting to feel something. And that terrifies me. Hinawakan ni Benedict ang kanyang baba at pilit siyang tumingin sa kanya. Angelina, if there's something real between us, then why are you running away? Napasingap siya. Because I don't know what to do. Ayokong lumala ito kasi akala ko simpleng pagpapanggap lamang ito. Hindi ko alam kung hanggang saan lang to para sa'yo. Napatingin si Benedict sa kanya ng matagal bago ito bumuntong hininga. Angelina, ngunit bago pa ito makapagsalita, may biglang kumatok sa pinto. Sir, the investors are here to see you. Napakapit si Angelina sa kanyang damit, habang si Benedict naman ay sumulyap sa kanya. We will talk about this later. Habang lumalabas siya ng opisina,
Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niyang haharapin ang engagement party. At lalong hindi niya alam kung paano niyang haharapin ang totoo niyang nararamdaman para kay Benedict. Tila naguguluhan na ang dalaga. Ang ballroom ay punong-puno ng mga bisitang may kanya-kanyang dala ng maiinam na regalo. May kanya-kanyang kwentuhan at tawanan. At syempre, may kanya-kanyang opinyon patungkol sa engagement nila Angelina at Benedict. Habang naglalakad si Angelina sa gilid ng venue, hawak ang isang baso ng champagne. Bigla siyang napatigil nang makita ang isang pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng silid. Ito ay si Nathan, ang lalaking minsan niyang minahal at minsang nagpaiyak sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at kahit papilit niyang iniiwasan ang kanyang nararamdaman, hindi niya may tatangging bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na lumapit si Nathan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at bahagyang galit. Wow, Angelina! Engaged? Seriously? Angelina, since when? Ang malamig ngunit may halong pag-aalalang tanong nito. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang hindi pagsang-ayon. Napalunok si Angelina. Nathan, hindi ito ang tamang oras. Ngunit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang biglang lumapit si Benedict. Walang sinayang na sandali. Walang pag-aalinlang hinawakan ni Benedict ang bewang ni Angelina at marahang hinalikan sa sentido. Halatang ipinapakita sa lahat na siya ang may mas karapatan sa dalaga. Since she found someone who actually treats her right, sagot ni Benedict na may kasamang ngiti, ngunit may bahid na panunuya. Ramdam ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Napailing si Nathan at sumandal sa kanyang bulsa. Pilit na itinatago ang pagkainis. This is ridiculous. You're telling me you just fell in love overnight? Napangiti si Benedict. Tila aliw na aliw sa sitwasyon. More like I made her realize what real love feels like. Lalong nairita si Nathan. Angelina, tell me, totoo ba to? O isa lang tong palabas? Napakapit si Angelina sa baso niyang may lamang champagne at walang sabi-sabing ininom ito ng isang lagok. Sumunod pa ang isa at bago pa man makapagtanong si Nathan ulit, ay isa pa. Angelina, I think you have enough. Ani ni Benedict. Hinawakan ang kanyang braso upang pigilan siya. Ngunit ngumiti lamang ang dalaga at umiling. I'm fine. Aniya. Ngunit halata sa kanyang boses ang tama ng alak. Hindi na nakatiis pa si Benedict at hinila na siya papalayo. Excuse us. Just enjoy the party. Without us. Walang nagawa si Nathan kung hindi ang panoorin silang dalawa habang inaalalayan ni Benedict si Angelina papunta sa sasakyan. Habang nasa loob ng kotse, tahimik lamang si Benedict habang inaalalayan ng dalaga na ngayon ay nakasandal sa upuan. Namumungay ang mga mata. Hindi niya alam kung papaanong uumpisahan ang usapan patungkol sa nangyari kanina. Biglang nagsalita si Angelina. Bahagyang nakangiti, ngunit halatang wala na sa tamang wisyo si Benedict. Tumingin si Benedict sa kanya. Bahagyang nag-aalang ang tinapik ang kanyang braso. Ano yun? Mahinang natawa si Angelina. I think I'm actually falling for you. Nanlaki ang mga mata ni Benedict. Saglit siyang natigilan. Nakatingin lang sa dalaga habang unti-unti nitong ipinikit ang kanyang mga mata at tuluyang nakatulog. Bumuntong hininga siya. Hindi alam kung papaanong tatanggapin ang sinabi nito. Alak lang ba ang nagsasalita para kay Angelina? O ay may bahid ng katotohanan ng kanyang mga sinasabi? Hindi niya alam. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa sa dati. Nang makarating sa apartment ni Angelina, hindi niya na nagawang gisingin pa ito. Sa halip ay maingat niyang binuhat ito bridal style. At ipinasok sa kanyang kwarto. Maingat niya itong inihiga sa kama. Inayos ang kumot at pinanood sandali ang payapang mukha ng dalaga. Marahang bumuntong hininga si Benedict. Inilagay ang isang kamay sa bulsa at bahagyang yumuko. Binigkas ang mga salitang hindi niya kayang sabihin kung gising pa si Angelina. I wish you meant that. Bulong niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Iniwang tulog ang babaeng unti-unti nang bumabago sa kanyang puso. Pagmulat ng mga mata ni Angelina, agad siyang napapikit muli nang maramdaman ang matinding sakit ng kanyang ulo. Para bang may nagmamartilyo sa kanyang sentido. Aray,
Ano ba itong nangyari kagabi? Bulong niya sa sarili habang pilit na inaalala ang mga pangyayari. Ngunit nang bumalik na sa kanyang isipan ang huling sinabi niya kay Benedict, bago siya nawalan ng malay, bigla siyang napabalikwas ng bangon. I think I'm actually falling for you. Napasingap siya. Hindi. Nasabi na lamang niya. Agad siyang bumaba mula sa kama at kinuha ang kanyang cellphone. May ilang messages mula kay Benedict. Good morning. How are you feeling? Uminom ka na ng tubig at magpahinga, Angelina. Are you awake? Mga tanong mula sa text message ni Benedict. Matapos ang kanyang lasing na pagtatapat, ang tanging paraan lang ay iwasan ito. Sumunod na mga araw, halos hindi lumabas si Angelina mula sa kanyang kwarto, maliban na lamang kapag kailangang pumasok sa trabaho. Hindi niya pinapansin ang mga tawag ni Benedict at palaging sinasabing busy siya tuwing sinusubukan siya nitong kausapin. Ngunit alam niyang hindi niya ito matatakasan magpakailanman. Kaya isang gabi, matapos ang ilang araw na pag-iwas, nagpasya siyang harapin ito. Pinuntahan niya si Benedict sa opisina nito. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanyang pagpasok. Walang nakasulat sa mukha nito kung galit ba o naguguluhan. Benedict, we need to talk. Mahina niyang sabi. Inalapag nito ang hawak na papel at tumango. Go ahead. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago nagsalita. This fake engagement thing, it's over. Nanatiling tahimik lamang si Benedict. Tila hindi man lamang nagulat sa kanyang sinabi. If that's what you want, sagot nito, malamig at walang emosyon. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Angelina. Hindi man lamang ba siya nito lalabanan? Walang pagtutol? Walang kahit anong reaksyon? Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Ayaw niyang ipakita rito na nasasaktan siya. Pero habang papalayo siya, naramdaman niyang may nawala sa kanya. Isang bagay na hindi niya akalaing mahalaga na pala sa kanya. Simula nang magtapos ang peking engagement nila, naging ibang tao si Benedict sa trabaho. Wala nang inside jokes, wala nang pang-aasar, wala nang pag-aalaga, at lahat ng usapan nila ay patungkol na lamang sa trabaho. Walang labis sa tulang kulang. At habang mas nagiging malamig si Benedict, mas nararamdaman na Angelina kung gaano ito kahalaga sa kanya. Bakit ganito? Hindi ba ito ang gusto niya? Angelina, are you okay? Tanong ni Claire, isa sa kanyang ka-office mate. Isang araw nang mapansing tulala siya sa harap ng kanyang laptop. Napahawak siya sa noo at pilit nang umiti. Yes, just start. Ngunit alam niyang hindi lamang pagod ang dahilan. Miss na niya si Benedict. Miss niya ang paraan ng pag-aalaga nito. Ang pagbibiro dito sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging espesyal sa piling nito. Pero huli na ang lahat. Isang araw, nakatanggap si Angelina ng tawag mula sa isang prestigious company sa ibang lungsod. Sa itong malaking oportunidad para sa kanyang karir. Isang fresh start. Malayo kay Benedict. Habang binabasa niya ang email ng offer, naramdaman niyang dapat siyang matuwa. Ito na ang pagkakataon niyang tuluyang makalimutan si Benedict. Pero bakit parang may bumabagabag sa kanya? Buong araw siyang hindi mapakali. Pinag-isipan niya kung dapat ba niyang tanggapin ang alok na ito o kung hindi niya ba dapat itong tanggapin. Maraming nagsasabi na isa itong magandang oportunidad. Pero ang tanong niya sa kanyang sarili ay kung ito ba talaga ang gusto niya. Nang hindi niya na matiis ang bigat ng kanyang dibdib, nagdesisyon siyang puntahan si Benedict. Gabi na nang marating niya ang opisina nito. Pero alam niyang naroon pa ito. Hindi ito umuwi ng maaga. Kumatok siya sa pinto at pumasok ng walang paalam. Nagtaas ng tingin si Benedict mula sa kanyang laptop. Halatang nagulat sa pagdating niya. Angelina? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Benedict, may job offer ako sa ibang city. Magandang opportunity to para sa akin. Tahimik lamang si Benedict. Tila hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Tingin mo, dapat ko bang tanggapin? Tanong niya, umaasang may maririnig mula dito na magpapagaan sa kanyang loob. Bumuntong hininga si Benedict. If you think it's what's the best for you, then go. Napakurap si Angelina. Yun lang? Wala nang iba? Bakit parang ang dali lang para sa'yo? May hina niyang tanong. Ramdam ang lungkot sa kanyang boses. Sumandal si Benedict sa kanyang upuan at tumingin ng diretso sa kanya.
Ano bang gusto mong marinig, Angelina? Nasabihin kong huwag kang umalis? Napigilan kita? Nasabihin ko sa'yo na hindi kita kayang mawala? Natameme siya. Hindi niya inaasahang magiging direkta ito. Siguro? Bulong niya. Really? Then why did you end things between us? Balik nito. Ang boses ay may halong hinanakit. Bakit mo ako iniwasan kung gusto mong manatili ako sa buhay mo? Hindi ka agad nakasagot sa Angelina. Dahil hindi niya rin alam ang sagot. Dahil natakot siya. Dahil akala niya, mas madali kong ilayo siya. Pero hindi pala. Tahimik siyang lumapit kay Benedict at tumingin sa mga mata nito. Benedict, hindi kita gustong mawala. Napakagat siya sa labi. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. I was scared. Natakot akong mahalin ka ng totoo. Pero alam mo kung anong mas nakakatakot? Ang mawala ka ng tuluyan. Hindi na siya nakapagsalita pa nang biglang hinawakan ni Benedict ang kanyang kamay at inila siya papalapit dito. Then stay. Napalunok siya. Ramdam ang init ng palad nito sa kanya. Stay? Tumango si Benedict. Titig na titig sa kanya. Stay with me, Angelina. Wala nang alinlangan sa kanyang puso. Hindi niya kailangan ng bagong simula sa ibang lugar. Ang kailangan niya ay ang taong ito, si Benedict. Ngumiti siya. Pinunasan ng luha ng kanyang mga mata at tumango. Okay. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong pag-iwas, ngumiti si Benedict. Isang ngiti na puno ng tuwa at pag-asa. Isang umaga, nagising si Angelina sa tunog ng kanyang cellphone. Pagtingin niya rito, nakita niyang tumatawag ang kanyang ina. May kung anong kabang bumalot sa kanya bago niya ito sinagot. Anak, pumunta ka rito sa bahay. May pag-uusapan tayo. Seryosong sabi ng kanyang ina. Ramdam ni Angelina ang bigat sa tono ng kanyang ina. Alam niyang may mali. Wala siyang ideya kung ano ang dahilan ng biglaang pagtawag sa kanya ng kanyang ina. Agad siyang nagbihis at nagmadaling pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang mga tita na may seryosong ekspresyon. Pero ang ikinagulat niya ay ang presensya ni Lisa, ang kanyang matalik na kaibigan, na nakayuko at halatang kinakabahan. Alam na namin ng lahat, Angelina. Maling sabi ng kanyang ina. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya, hindi sigurado kung ano ang tinutukoy nito. Napatingin siya kay Lisa na nanginginig at namumula ang mga mata. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Angelina, sorry. Nadulas ako sa kwento ko. Nasabi ko ang patungkol sa pagpapanggap niyo ni Benedict. Akala ko kasi tinuloy mo ang plano mong i-ghost siya. Hindi ko sinasadya. Halos maiyak si Lisa sa paghingi ng tawad. Ngumiti si Angelina kahit na nanginginig ang kanyang loob. Okay lang, Lisa. Ngunit hindi yun sapat para mapawi ang galit ng kanyang ina, ama, at pati na rin kanyang mga tiyahin. Bakit mo kami niloko, Angelina? Galit na tanong ng kanyang ama. Hindi mo ba alam kung gaano kami nasaktan sa ginawa mong pagsisinungaling? Hindi mo na dapat tinuloy ang kalokohan mong yan. At kung may natitira ka pang respeto sa amin, layuan mo na si Benedict. Dala ng takot at guilt, hindi nagawang ipagtanggol ni Angelina ang sarili. Hindi niya nasabi ang totoong nararamdaman niya para kay Benedict. Alam niyang sa simula pa lamang ay mali na ang lahat, kaya't nagdesisyon siyang sundin ang kagustuhan ng pamilya niya. Pagbalik sa trabaho, agad siyang nagpunta sa HR upang kausapin ang manager patungkol sa kanyang planong pagre-resign. Habang naglalakad si Benedict papunta ng opisina ng HR, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap nila Angelina at ng HR manager. Sigurado ka ba talaga, Angelina? Tanong ng HR manager. Opo, gusto ko pong umalis dito at maghanap ng ibang kumpanya na pwedeng pagtrapahuan. Mahina ngunit determinadong sagot ni Angelina. Nanlaki ang mga mata ni Benedict. Hindi siya makapaniwala. Iiwan na siya ni Angelina? Hindi niya ito matatanggap. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nakatitig lamang siya sa kanyang cellphone. Gustong-gusto niyang tawagan si Angelina, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, gumawa siya ng desisyon na maaaring magpabago ng lahat. Kinabukasan sa gitna ng isang mahalagang company meeting, nakaupo si Angelina sa harapan. Nagpe-present ng kanyang proposal. Lahat ay nakikinig ng mabuti, pero hindi si Benedict. Nang hindi niya kayang tiisin pa, ay bigla siyang tumayo. I need to say something. Malakas na anunsyo niya, dahilan upang maputol ang presentasyon ni Angelina.
Nagkatinginan ng mga empleyado. Nagtataka kung anong nangyayari. Napahinto si Angelina at nagulat nang makita siyang nakatayo. Nakatitig sa kanya. Benedict, what are you doing? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata. Huminga ng malalim si Benedict. Puno ng emosyon ang kanyang mga mata. I don't want you to leave because I love you. Nabigla si Angelina. Pati na rin ang mga kasama nilang empleyado ay nagulat sa kanyang inamin. Ang buong silid ay napuno ng bulungan at reaksyon. Benedict, anong ginagawa mo? Gulat at hiyang tanong ni Angelina. Namumula ang pisngi, ngunit hindi natinag si Benedict. This started as a game. I know. Pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung saan natapos ang pagpapanggap at nagsimula ang totoo. Angelina, I don't care if this makes me look ridiculous in front of other colleagues. Mahal kita. Halos hindi nakahinga si Angelina. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ang inis dahil sa ginawa nitong public confession o ang matinding damdamin na sumisigaw sa kanyang puso na mahal rin niya si Benedict. Pinisil niya ang mesa. Pinipilit kontrolin ang kanyang sarili. I need time. Sa isang iglap, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng conference room. Iniwan si Benedict na tulala at kinakabahan kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Isang linggo ang lumipas. Simula nang gawin ni Benedict ang matapang niyang pag-amin sa harap ng kanilang mga katrabaho. Ngunit sa halip na harapin siya, mas pinili ni Angelina na umiwas. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi sumagot sa mga tawag at lalo nang hindi binuksan ang mga mensahe ni Benedict. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang lahat ng ito. O baka naman may takot siyang tanggapin na totoo na rin ang nararamdaman niya para sa binata. Dumating ang linggo, ang araw ng kanilang pamilya. Katulad ng nakasanayan, nagtipon ang lahat sa bahay ng kanyang mga magulang para sa hapunan. Masaya ang lahat, nagkikwentuhan at nagtatawanan, ngunit hindi mapakali sa Angelina. May bahagi ng kanyang isip na hindi mapigilang isipin si Benedict. Biglang may kumatok sa pinto. Ako na po. Ani ni Lisa, ang matalik na kaibigan ni Angelina na may malawak na ngiti sa labi. Sabay tayo upang pagbuksan ng bisita. Ngunit nang bumukas ang pinto, kasabay ng pagkagulat ni Lisa ay ang biglang pagtahimik ng buong pamilya. Naroon kasi si Benedict. Nakaitim na slacks at puting long sleeve na may naka-rolled up na manggas. Mukhang bihis na bihis ang binata, parang galing mismo sa opisina. Kitang-kita sa kanyang mukha ang determinasyon, ngunit may bahagyang kaba rin sa kanyang mga mata. Napalunok si Angelina at dahan-dahang tumayo. Benedict, anong ginagawa mo rito? Ngunit sa halip na sagutin siya, lumapit ang binata at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Narito ako para patunayan sa lahat ang totoo. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang mga tiyahin. Hindi makapaniwala ang mga ito sa nasasaksihan. Si Benedict, ang lalaking dating pinapalabas lamang bilang kasintahan ni Angelina, ay narito ngayon at umarap sa buong pamilya niya. Bumuntong hininga si Benedict at tumitig kay Angelina. Gusto kong malaman ng lahat na hindi ito patungkol sa kasunduan natin noon. That's been gone for a long time. Angelina, my question now is, what do you really feel? Napatingin si Angelina sa paligid. Naramdaman niya ang tensyon ng pamilya niya, ang kaba ng kanyang dibdib, at ang titig ni Benedict na tila hinihila siya papalapit sa kanya. Benedict? Hindi siya sumagot kaagad, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Mahal mo ba ako, Angelina? O isa pa rin itong laro para sa'yo? Paulit-ulit na tanong niya. Ngunit sa halip na matakot, unti-unting lumambot ang puso ni Angelina. Hindi niya na kayang itanggi pa. Hindi niya na kayang itago pa ang nararamdaman niya. Napapikit siya saglit. Sa kadahan-dahang binitawan ng isang malalim na hininga. Oh, Benedict. Mahal kita. Mahal kita. At tulog na ako sa'yo. Parang nabunutan ng tinik si Benedict. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga mata habang unti-unting bumalot sa kanila ang katahimikan. Hanggang sa bigla siyang umiti. Lumapit palalo at niyakap si Angelina ng mahigpit. Nagpalakpakan ng buong pamilya. Ang kanyang ina na dating galit sa kanya ay napangiti na labang habang pinapanood silang dalawa. Maya-maya, parang may naalala si Angelina at biglang lumayo. Sandali, hindi ba dapat may kapalit to?
Hindi ba dapat may hihingin kang kapalit sa pagpapanggap natin noon? Lumawak ang ngisi ni Benedict. Mukhang ito na ang tamang panahon para kunin ko ang kapalit na yon. At bago pa man nakapagsalita si Angelina na ngayon ay naguguluhan, lumot si Benedict sa harapan niya, kasabay ng mga hiyawan ng kanyang pamilya. Marahang inilabas ng binata ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang coat. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad ang isang kumikislap na singsing. Angelina, Anya, nakangiti ngunit kita ang kaba sa kanyang mga mata. This time, it's not fake, it's real. I love you, Angelina. At ito ang gusto kong maging kapalit ng deal natin noon. To my most beautiful fake fiancé, will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Angelina. Napatingin siya sa kanyang pamilya, sa pagkain sa hapag, sa gulo ng kanyang pamilya. Lahat ng ito ay isang bahagi ng kanyang buhay. Bumalik ang kanyang paningin kay Benedict, na ngayon ay nakatingin sa kanya na para bang siya lamang ang tanging mahalaga sa mundo nito. Napangiti si Angelina kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Yes, Sagot niya, halos hindi makapaniwala. 1,000 times yes. Nagtalunan sa tuwa ang kanyang mga tiyahin. Niyakap siya ng kanyang ina habang si Lisa naman ay halos hindi mapigilan ng kilig. Si Benedict naman ay mabilis na tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan siya sa noo bago isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang kanilang kasal ay pinaghalong perpektong Filipino at Western tradition. Hindi rin nagpahuli ang mga tiyahin ni Angelina. Napilit siyang pinapakain ng iba't ibang putahe sa handaan. Maaga ring nagsimula ang karaoke na siyang naging dahilan kung bakit halos hindi na natuloy ang cake cutting dahil lahat ay mas abala sa pagkanta. Sa gitna ng kanilang first dance, pumulong si Benedict kay Angelina. Best fake engagement ever? Napatawa si Angelina, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Best real engagement ever? Maya-maya ay marahan at puno ng pagmamahal na hinalikan ni Benedict si Angelina. Pagkatapos bumulong siya sa kanyang tenga, may halong emosyon sa bawat salita. I love you so much, Angelina. More than words can ever say. Ngumiti ang dalaga at ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa. Hinaplos niya ang mukha nito at may hinahong sumagot. And I will love you forever, my handsome husband. Walang makapagpapabago niyan. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Lahat ng sakit, pag-aalinlangan at mga kasinungalingang bumalot sa kanilang nakaraan ay naglaho lahat. Ang dating peking relasyon ay naging isang tunay at wagas na pagmamahalan. Isang pag-ibig na hindi kailanman matitinag.